Okay, so good day mga ka-Fixit. Welcome po sa panibagong episode ng Fixit Dennis. So for today's episode mga ka-Fixit, ibabahagi ko sa inyo kung paano magmaneho sa mga masisikip na kalsada. So ipinwesto ko na yung aking GoPro sa aking ulo at nakatapat yan sa kalsada, no? Para makita ninyo kung ano yung nakikita ko mga ka-Fixit. So ito, kagaya nito, nakikita nyo yung kalsada mga ka-Fixit. Ginawa nilang one way ito kasi kasalukuyan pong ginagawa yung kaliwang bahagi ng kalsada. So pagdating dito sa mga ganitong klase ng situation, bigayan lang. So since nauna yung kabilang panig at naabutan ko sila na nakago na, iintayin lang natin sila na matapos bago tayo mag-go. At syempre, dahil tayo nasa unahan ng pila na on the opposite direction, hihinto tayo with a safe distance dun sa mga sasakyan na paparating sa harapan mo para daan sila ng maayos. So since tapos na sila, tayo naman. So itong kalsadang kasalukuyan nating dinadaanan medyo malubak din. So kailangan mag-slow down tayo dyan. Nasa first gear lang po tayo, pero pwede na tayo mag second gear as we go above 20 kilometers per hour. Okay, so ito yung unang kurbada, very sharp curve ito mga ka-Fixit, at hindi natin kita yung makakasalubong natin sa kabilang panig ng kalsada. At yung mga sasakyan pa rito, kinakain nila yung kabilang panig ng kalsada dahil sira po yung kalsadang ito. So pagdating sa mga ganitong klase ng kurbada, dahan-dahan lang po tayo. At pansinin ninyo kung saan ko pinapaling yung camera na nakamount sa ulo ko, doon po ako tumitingin. So farthest kung saan ka pupunta, lagi mong tatandaan yung ka-Fixit. Kung saan ka pupunta, dun lagi ang iyong tingin, no? Ito, kagaya nito, may kasalubong. So hinto muna tayo. So marami pong ginagawang kalsada dito sa part na ito, no? Bubusin na ako at baka tumayo si kuya. Okay. Medyo mahaba ho yung ginagawa nilang kalsada dito mga ka-Fixit. Ayan, kung mapapansin ninyo, ang daming paliko dito, no? So palagi lang tatandaan ninyo kapag lumiliko kayo sa mga ganitong klase ng kalsada, dahil hindi natin kita yung kasalubong natin, dahan-dahan sa pagliko. At habang lumiliko, tignan ninyo yung kalsadang inyong nililikuan, farthest kung hanggang saan ninyo makikita. Ito, kagaya nito, another sharp curve, magbababa ako ng cambio, first gear. So titignan ko muna yan. So dahil kita naman natin na walang sasakyan. Ayan. So habang lumiliko ka, make sure lang na hindi ka sosobra sa kabilang linya. Lalong-lalo na kapag ka mga sharp curve. Dahil hindi mo kita yung iyong kasalubong at sharp curve yan, may possibility na pag napasok mo na yung sharp curve na yun, may bigla kang kasalubong, so may tendency na madisgrasya. So be very very careful. Select lower gears, select the lowest gear possible para sa particular curve na yon. Ito, nandito na naman tayo sa isang sharp curve at medyo pababa pa itong kalsada nito, so hindi talaga natin kita yung kasalubong sa kabilang panig ng kalsada. Mag-i-slow down ako, dahan-dahan lang. Yan. At may kasalubong na mga motor, so medyo alanganin yung pagkakaano nila ng gawang kalsada dito, no? So tatabi na lang tayo ng konti para makapasok sila. So pagdating to sa part na yon, medyo alanganin yung ng kalsadang ginagawa, no? Pagpasok mo sa sharp curve, nandun na agad yung kalsadang ginagawa. So sana medyo inurong nila ng kaunti para nagkaroon ng sapat na espasyo, no? Para sa paghinto. Okay, so masikip dito sa kalsada na to kasi bukod sa two-way lang siya, meron pang mga nakaparada sa magkabilang side ng kalsada. Tapos ayan, medyo malubak pa. Ngayon lang ulit ako nakadaan sa kalsada na to, so ang dami na palang ginagawang dito, no? Ginagawang part ng kalsada. Ito, kagaya nito, bagong semento pala tong kalsada na to.
Medyo malubak po kasi dito kaya nila pinapalitan yung kalsada, no? Ayan. Okay, so nalampasan natin yon, yung masikip na kalsada na yun na may maraming kurbada tsaka mga blind curve. So papunta kami ng Silang, sa Divine Mercy Church. So sa mga hindi pa nakakaalam kung saan location ng Divine Mercy Church na yan, malalaman ninyo mamaya sa kasunod na video clip. But for now, ikakat ko muna yung video. Then kapag naka-arrive na tayo sa Silang at papasok na tayo doon sa mga masisikip na kalsada ulit doon, ibabalik natin yung video para makita ninyo mga ka-fixit, okay? A little longer than a few minutes later. Okay, so mga ka-fixit, malapit na po tayo ngayon sa Divine Mercy Parish Church, no? Dito yan sa May Silang. So sa mga hindi pa nakakaalam mga ka-fixit, ang location nito dito sa May Silang, yung kakalampas lang natin ng Caf Meco. Yung naghahating daan doon, yung paway na daan dito sa May Silang. So dito kayo sa may right side. Kasi yung nasa kaliwa, kung didiretso nyo yung pakaliwang daan dun sa way na daan, yung papunta yun sa Silang proper. So sa right side lang kayo dito sa main road na diretsong kalsada na access point papuntang Tagaytay. So ayan, nandito tayo ngayon sa May Silang. Malalaman mong nasa May Silang ka na kasi marami ng mga buko tsaka mga tindahan ng mga plantito at plantita. Okay, so kakalampas lang natin ng Caf Meco. Ngayon naman madadaan naman natin yung Casa Monterreal Montessori. Doon pa banda yun sa bandang unahan, no? Tapos tingin lang kayo dito sa may right side. So remain lang kayo sa right side of the road kasi malapit na tayong lumiko pa kanan. Yan, ang daming mga tindahan ng mga halaman dito, tsaka mga buko. Yan, mga suka, ang dami yan. Pag nakita nyo na yan mga yan, ibig sabihin nasa Silang na kayo. Anyway, makikita nyo rin naman yung malaking arko, no, na welcome Silang. So ayan, ito na yung Casa Real Montessori. So ibig sabihin, pa nakita nyo na tong school na to, malapit na kayong lumiko pa kanan. Ayan, do. So dito sa intersection na to, ayan, so itong kanto na to, yan, Barangay Biluso. Dito yung kantong papasok papunta sa Divine Mercy Church. Yan, so additional information to sa inyo kung gusto nyo bisitahin tong church na to. Napakaganda nitong church na to. So dito nga po pala kami kinasal ng aking mahal na asawa. So mamaya makikita ninyo yung church, napakaganda mga ka-fixit. Okay, nakasigunda tayo. Ayan, freewheeling sa segunda. Hindi ako nakatapak sa gas. So ginagamit natin yung engine brake ng ating segunda, no? So tamang-tama lang yung engine brake ng segunda para sa mga downhill, para hindi mag out of control yung sasakyan. So ipagpatuloy natin yung vlog natin kanina, pagmamaneho sa mga masisikip na kalsada mga ka-fixit. So ito, masikip din yung kalsada dito, yung access point papunta dun sa Divine Mercy Church. Ayan, may nakalagay Divine Mercy Parish, 1 kilometer ahead. So dito tayo sa may kanan. Masikip itong kalsada dito mga ka-fixit. So palagi yung tatandaan kapag nagmamaneho kayo sa mga masisikip na kalsada, no? Where your eyes are focusing, your body tends to follow. So kung saan kayo nakatingin at kung saan kayo nakafocus mga ka-fixit, sasabay lang din yung inyong katawan. Hence, sasabay din yung inyong kamay at doon din siya mag-i-steer papunta doon sa particular na way na yon. So kung nakatingin kayo straight ahead din yung pagmamaneho ninyo. At hindi papaling yung inyong kamay kung saan pa man. So kapag nagmamaneho kayo sa ganito, palagi nyo lang titingnan yung kalsada mga ka-fixit. Huwag kayong magfo-focus sa isa sa mga maling ginagawa ng mga baguhang driver, dahil natatakot silang tamaan yung curve or yung gutter sa gilid ng kalsada, doon sila nakafocus at doon sila nakatingin. Ang nangyayari tuloy, doon pumupunta yung sasakyan. Akala nila doon pumupunta yung sasakyan ng kusa, pero dahil doon sila nakatingin at doon sila nakafocus, hindi nila subconsciously at hindi nila napapansin, doon na pala pumupunta yung manubela. Kaya magugulat na lang sila, tinamaan na nila yung gutter or yung sidewalk. So kapag ka ganito, focus ka lang sa kalsada, no? Para yung katawan mo sasabay, yung kamay mo sasabay din, para
maniobra natin ng tama yung ating manibela. So ito, kagaya nito, blind curve. So titingnan ko yung kalsada farthest way ahead, kung hanggang saan ko siya makikita. At base dun sa makikita ko, makakapaghanda ako, makakapag-adjust ako sa manibela, at kung paano ko minamaneho yung ating sasakyan. So napaka-importante sa mga ganitong klase ng kalsada na masikip at maraming kurbada, maraming blind curve, lalong-lalo na kapag first time mo palang pupuntahan yung isang lugar. Napaka-importante to slow down, no? Huwag kang magmamabilis, lalo na ito, kagaya na may mga lubak na kagaya nito. Ayan, masakit sa suspension ng sasakyan yan. So importante na magdahan-dahan ka sa mga ganyan. Ito mga ka-fixit, another blind curve na naman, pakaliwa. So ang gagawin ko, mag-slow down ako, select first gear. Hindi ko alam kung may kasalubong ako, no? So I will look ahead, farthest way ahead mga ka-fixit. So dahil wala, proceed tayo. Kung hanggang saan yung farthest point na makikita mo doon sa kalsada, pagpaling mo ng iyong paningin, no? Doon ka lang titingin, tas sundan mo lang yung linya na yon hanggang sa makaliko ka. Ito rin yung principle na ginagamit or ginagawa kagaya ng mga boksingero, mga racers, race car drivers, motorcycle race riders. Yan, same principle kapag sila nagmamaneho, no? Where your eyes is looking, your body tends to follow. Ganun talaga mga ka-fixit kahit sa mga piloto. Okay? So focus on the road lang. Walang ibang sasakyan. Maluwag yung kalsada, no? So sinadya namin pumunta ng alanganing araw para walang masyadong tao. Ito na po ang Divine Mercy Church mga ka-fixit. Wow! O di ba pagpasok mo palang mabubulaga ka na, napakaganda. Ayan mga ka-fixit, tingnan nyo naman. Ayan si Papa Jesus, oh. Pagpasok mo pala yun ang bubulaga sa'yo, napakalaking rebulto ni Papa Jesus, Divine Mercy Parish Church. Ayan yung church, napakaganda mga ka-fixit. So dito po kami kinasal sa church na ito. Ang galing, 1 year din mahigit bago ulit kami nakabisita dito. So ang laki na pala ng pinagbago niya. So hanggang dito na lamang muna yung video episode natin ngayong araw. So maraming salamat sa panonood ng video episode na to. Subaybay lang po, patuloy yung pagsubaybay sa Fix It Dennis channel. Marami pa po akong videos na i-share sa inyo in the future. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. So once again, I'm Dennis of Fix It Dennis saying, hanggang sa muli, paalam!